Ito ha, balik tanaw lang ho ulit tayo mga bossing. No, kasi nananahimik yung si Chis Escudero eh. Kung maalala nyo ho mga kababayan, no, hanggang ngayon po, yung mga DDS ang ipinagpipilitan po na merong o na ang mastermind po ay wala daw pong iba kundi si Martin Romualdez. Kung maalala nyo ho mga kababayan, meron tinatawag na small committee sila, no? Nakasama diyan si Mary Grace, si Grace po na hindi daw pinapayagang umattend sa meeting. Si Martin Romualdez na hindi uma-attend sa meeting. Si Saldico na nagtatago ngayon. No? Dahil diyan sa mga insertion, dahil diyan sa mga flood control, dahil sa mga ghost project. At si Chis Escudero. Kung matandaan niyo po, ang laging binabanggit po nung witness, no, o nung actually kasama siya dito sangkot siya dito na si Yusek Bernardo, etong si Chis Escudero at si Saldico ang magkakontsaba. Kaya wag ho nating aalisin sa isipan natin yun na sila po yung idinidiin at sila po yung sinasabi na mga utak ng mga insertion na ito. Kasi po baka mamaya pati sa atin to maging anghel na si Saldico. Kasi baka mamaya pati sa atin na ho maging na din po, maging santo na din po si Saldico. Mga DDS lang po yun Yung mga sumasamba, sumasanto kay Saldico na para bang wala ng kasalanan. Paano nga naman daw kasi? Ang sinasabi sa kanila ni Saldico, ano daw ho, yung kumbaga, wala siyang nakupit, wala siyang nakuha, wala siyang napakinabangang pera. Di po ba? Sabi ni Sir Jorge Edralin, no, si Speaker Martin ang dinidiin pero si Quezon naman ang puro may evidence against. Yun ang gusto natin puntuhin dito, mga bossing. No? Ito, yung kaila Escudero, sino po ba sabi? Si Senator Ping Lacson. Ako, nakakalula yung insertion na 142 billion para sa 2025 national budget. Yan po sila no? Kung matatandaan nyo naman po, yung parte naman po ni Chis Escudero, yung 20 minuto na pagsasalita niya doon sa Senate, na ang sinasabi niya, itinuturo niya na mastermind daw po si Martin Romualdez. Pero kahit 1 segundo, 5 segundo, 10 segundo, wala ho akong narinig o wala ho akong nakita na ipinakita ni Chis Escudero na siya ay may ebidensya laban kay Martin Romualdez tungkol po doon sa mga ibinibintang na mastermind. Baliktad di ba? Sabi ni Paulo Saison, nakakapagtaka na tahimik si Senator 10K, takot kay Boying, baka makalkal citizenship niya. Si Cayetano, iba ba citizenship niya? Hindi ko alam yun Alam ko si Grace po, di ba? Parang yun merong ganong issue. Ngayon, dinadaan daw sa pagiging makata. Totoo. Chis Senate allies behind 142 billion insertion in 2025 national budget. Senate President Francis Escudero had allegedly divide up a whooping 142.7 billion in infrastructure project in select areas supposed at the behest on his close Senate allies in the form of insertion and 6.2 trillion national budget for this year. Kung maalala nyo, may ipinakita na listahan di ba? No, may ipinakitang listahan mga bossing. Na ang nakalagay doon, ang nangunguna is Bulacan. Taga doon si Boss Joel, mga kababayan. Di ba? Taga doon si Boss Joel, Villanueva. Sumunod naman Bulacan, grabe laki. Parang hindi ko na matandaan kung magkano yun pero doon po, kumbaga nakadivide doon sa mga lugar na yon. Si Boss Joel, kinikilig ako kay Jake at Mima. Uy, ano yan? Bagong love team? No? Tapos naman mga kababayan, sumunod, Sorsogon. Tapos mga nasa Sorsogon, taga doon naman si Chis Escudero. Nasa ilalim yung mga Davao, yung mga ibang mga bayan ng mga senador. Hindi ko sinasabi na sa mga senador na agad dyan Pero kumbaga baka na-tiyempo lang na taga doon yung mga senador na iyon. Ayan din po, pati po si Senate Pro Tempore, Panfilo Lacson.
almost all senator had insertion in 2025 budget, no? Pero ang lagi ho nilang idinidiin at lagi ho gusto nilang pag-usapan yung mga congressman. Pero po, ang ICI, kagaya niyan, nung isang linggo, ilang araw lang ho, naglabas na po nung mga pangalan na gusto nilang pakasuhan o pinapakasuhan nila, mga bossing, no? Sa ombudsman, yung mga congressman. Pero siyempre, wag po kayong mag-alala. Wag ho kayong mag-alala, mga kababayan, dahil po, wag po kayong mag-alala. Bakit? Dahil ang sabi naman po ni Ombudsman Remulla at ang sabi naman po ni pangalan nito, John Vic Remulla, sa Disyembre, maraming makukulong. Sinabi, 5 linggo simula po nung sinabi, binanggit ni John Vic Remulla, mga senador na din daw po ang makukulong, mga kababayan. O baka nandiyan yung mga pangalan at baka nandiyan din po yung mga idol na mga senador na mga DDS. Kung sakali na ganyan ang mangyari, mga bossing, malamang sa alamang ubos ang DDS senator. Ayan talaga puro Chis Escudero Di mo ba? Chis Escudero at Saldico. Kaya tayo, wag tayo magpapadala doon sa mga video ni Saldico. Actually nga, naiinis pa nga kayo sa akin Bakit? Naiinis kayo sa akin sa kadahilanan po na nababagot kayo at hindi kayo naniniwala kay Saldico. Pero ako, pinapalabas ko pa din ang pinapalabas. Tinigilan ko na nga yun di ba, Mabel Kinjo? Bakit kaya nag-error ang mga comment ko? Nakikita ko naman, Mabel. Tinigilan ko na ipalabas yung mga video ni Saldico. Bakit? Nakakaubos. Nakakaubos ng pasensya. At nakakaboring, nakakatamad, nakakaubos din ho ng viewers, mga kababayan. Nandiyan na si Alaga 143. Sabi ni Sunny Rap, oras niya sa live, maaga na. Oo, kapag ka umaga. 7:00 na ng umaga tayo, mga boss. Okay? Kasi kailangan ako doon sa trabaho. Lalo na pag January. Ewan ko pag January kung magkita-kita tayo, mga kababayan. Madaming doon. Madaming mga sign up sa gym, madaming mga sign up sa personal training. Di ba? Malabo tayo magkita-kita nun. Pero pipilitin ho natin, mga bossing. Okay? Ayan puro Chis Escudero talaga at Saldico mga kababayan. Kaya yung mga sinasabi nila, Martin Romualdez, pang-divert na lang po nila yan, mga kababayan. Upang sa ganon, mawala sa kanila yung mga issue. Sabi ni Lutgarda, Idol, bakit di na natapos? Tapos yung issue sa mga Duterte, ayaw din nilang tapusin ng mga Duterte Paulit-ulit din ho sila doon sa mga issue no? Kasi nga po, kailangan hanggat maaga, mapatanggal nila sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Kapag hindi nila napatanggal sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, mas madami pa po tayong malalaman. Mas madami pa pong mabubuko. Mas madami pa pong kabulastugan nung panahon ng dating Pangulo. Kaya po, yung mga yan, pati po yung mga nasasangkot sa mga flood control, nagsasama-sama, nagtutulong-tulong, ginagamit yung kanilang mga pera para po naninakaw sa bayan, para po pabagsakin, pababain si Bongbong Marcos. Mahinto na lahat ng mga investigasyon